Grabe. Talaga bang tunay ang Diyos sa buhay ninyo? Wow. Grabe talaga. Pag tunay ang Diyos talaga, walang dahilan na hindi mo siya matasyaw, hindi ka mapipigil sa pag-awit. Dahil talagang pag tunay ang Diyos natin, grabe. At pag lagi sinasabi rin naman, pag lagi natin sinasabing mabuti ang Diyos, talagang bumubuti ang buhay natin. Amen? Pero totoo yan. Lagi nyo sabihin mabuti ang Diyos para ang buhay nyo bumubuti. Pag hindi kayo nasasabi yan, nababawasan ang kabutihan nyo. Diba? Pero pag nakikita nyo lagi kabutihan ng Diyos, grabe. At talagang, lagi ko pa sinasabi sa inyo, pag nakatagpo kayo ng isang kayamanan sa area ng Diyos, pumasok na kayo, napakarami pa. Sobrang dami pa. At yun ang na-experience ng marami sa atin dito. Grabe, medyo nakikita mo yung akala mo yun lang, marami pa. So ngayong umaga, pwede mo palakpakan natin si Lord. May kasamang sigaw! Hallelujah! Hallelujah! Grabe, ang presensya talaga ni Lord ngayong umaga. Ngayon po ay, meron po ako isang tanong. Sino bilhin po sa inyo nakaranas na isang na-experience yung tinatawag na greatest invitation? Yun ang nakaranas. Talagang pinaka-greatest invitation sa buhay niya. Sino na dito nakumbida na talagang sa tingin mo ay ito yung pinakadakilang o pinakamagandang bagay na inimbita ka? Sino pa dito yan? Pero parang wala na sumagot na. Wala na sumagot na. Ha? Nakumbida na ba kayo? Nakumbida na ba kayo? Sa kasalan? May card? Wala. By word lang. Di ba? Yun dito talaga yung meron kang greatest invitation na talagang tapos napasok mo. Parang bang dating napaka-espesyal ng pagkaka-imbita sa'yo. Sino dito yan? Ha? Yun. Marami si Ate Ceci, Ma'am Ceci. Meron pa? Na nangihirit? Parang putata tayong lahat. Pagdating sa invitation, ha? Ano yung putata? Pero sa meron may umaga, alam ko itong invitation ito, lahat tayo dito nakapasok. Say amen. Amen. Say amen. Amen. So now, ayon po sa pag-usapan natin ngayong umaga, ay may kinalaman dito sa tinatawag natin greatest invitation. Mula sa John 3:16 ay makita natin the greatest kingdom invitation. Sino dito na-imbita ng kaharian ng Diyos? Nakumbida na ba kayo? Pag hindi kayo kumbida dito, hindi dapat wala kayo dito. Bawal ang walang invitation dito. Pero lahat welcome. Joke lang po yun. Lahat welcome kay Lord. Pero iba yung in-invite ka talaga. Di ba? Iba yung in-invite ka. Kasi pag hindi ka walang invitation, nahihiya kang pumunta. Bagamat welcome. Di ba? Pero nahihiya ka. Pero ito, tingnan natin, sabi, master po natin tatanong eh. Di ba? Baka parang nung araw, parang ito yung pinaka-keepers ng Bible at lahat pati bata ay kabisado, matagalog, ma-English, ma-Espanyol. Ay kabisado lahat ng ito. John 3:16, di ba? Yun ito kabisado yan. Ay, sorry, hindi mo na kabisado. Sino dito kabisado dito yan? Ha? John 3:16. Gayon na lamang, ang pag-ibig ng Diyos saan? Kaya, upang ay huwag mapahama kundi master niya. So, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish. Now, dito po tayo, kahit master niyo po ito, tingnan niyo kung talagang kasali ba kayo dito. Una natin tatalakayin, ito yung mga ilang introductions, sabi, John 3:88 yung puso ng hari. Say the word, puso ng hari. Sabihin mo sa tabi mo, hindi puso mo. Pero yung puso mo kailangan ng hari. Di ba? Puso kailangan ng hari. At ito yung tinatawag natin, invitation to enter God's rule. Kaya nga, seek first His kingdom. Unahin natin yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. And ito yung mission to advance the kingdom of God. Now, ito yung ilang outline na gusto kong makita na. Una, the greatest motive. Ano yung motive? God so loved the world. Number 2, the greatest gift, He gave His Son. Number 3,
the greatest invitation to ever believe. And the fourth is the greatest promise. That is eternal life. Isa-isayin po natin yan ngayong umaga. At least meron na kayong view. Meron na kayong nakikita ko ang ilatarkahin natin ngayong umaga. So now, umpisahan natin sa tinatawag natin the greatest motive God so loved. Ang sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing gayon na lamang, ano sa Tagalog ang ibang sabi ng version na gayon na lamang? Ha? Ano pagkakaintindi sa sabihin? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Malawak. Di ba? Very broad. Hindi mo kayang limitahan. Walang pinipili. Masama o mayaman. Gayon na lamang ang pag-ibig niya sa hindi yan sinasabing word ay yung earth. Ang sinasabi niyang word, yung tao. Ang isa sabihin niya ay yung tao, for God so loved the world. Tao po ang tinutukoy diyan. For God so loved. Yan din. Ito po yung sinasabing, for God so loved the world. Number one, tingnan natin. The kingdom begins with love. Kasi God is love. Amen. Nagpapasimula ang karya ng Diyos sa pag-ibig. Dahil mismo ang Diyos ay pag-ibig. Sino na dito sa inyo nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Amen. Kung nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos, naranasan mo na rin ba umibig sa iba? Amen. Baka may pangatlo. May try lang ba tayo dito? Ha? Sino dito may pangatlo? Pero ako may pangatlo ko. Kasi nag-try din namin si Lord. Ha? Diba? Pero iba yung nandiyan sa kapitbahay lang. Iba yung may kapitbahay. Pinupuntahan. Iba yun. So now, ang paghahari ng Diyos ay nagpapasimula sa pag-ibig. Kasi mismo ang hari ay pag-ibig. Kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, wala kang makikitang pangit. Ito katabi mo. Di ba hindi pangit? Tingnan nyo, ayaw yung tingnan eh. Pero kasi ayaw yung tingnan eh. Pagtingin sa riya. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos walang nakikitang negative. Tama po ba? Kasi sinabi niya, for God so loved the world, hindi niya tinignan yung mga tao na masama o mabuti. Actually, tumingin nga siya sa mga taong masama eh. Kasi gusto niyang mabago. Tama? So, kung sinasabi natin, God is in you, ibig sabihin, meron kang pag-ibig ni Lord. Ngayon, ano ang laman ng isip mo araw-araw? Pag-ibig ba ni Lord? Say amen. Pag-ibig ba ni Lord? Amen. Yung totoo? Amen. I love it. I love it. Pag lang siya, talagang love ko yan, di ba? So now, tingnan natin. Una, before God sent judgment, He sent love. Actually, pwede tayong matulad ni Lord eh. Pwede talaga. Kasi ang dami ng ginawang pagkakamali ng tao. Pwede ka naman katulad ngayon eh. Sabi mo, pwede ka katulad ni Lord. Alam mo ba kung ano ginagawa mo ngayon? Alam mo, kung ikaw ay may mali, baka katulad ka ni Lord. Kawawa ka lang kung saan ka pupunta. Pero He sent love muna before judgment. Diba? Pinigay mo ng Diyos ang pag-ibig niya bago ka niya i-judge. Kasi gusto ka niya, yung salitang love is to restore your life. Ang dami na dito, umibig kay Lord, tinanggap ni Lord, pero hindi nagbago buhay. Yung bang may pag-ibig ni Lord? Tapos walang puwang bibig, kundi pangit. Lahat ay focus, pangit. Kahit maganda, pangit. Yung ba may pag-ibig? Diba? Tama ba? Ang pag-ibig, pag kayo may pag-ibig na galing kay Lord, lalo kayong bumabata. Parang hindi kayo maniwala eh, no? Parang hindi kayo maniwala eh, diba? Lalo kayong babata. Pag si Lord talaga niya. Now, before God demanded rebellion, He offered relationship. Tingnan niyo po, bakit? Wala tayong pagsisisihan. Kasi nung God, nilikha ng Diyos ang tao si Eva na God, gusto niyo agad may karelasyon. Hindi muna tayo may kasalanan, kaya wala tayong hihingi ng tawad. Before. Ang gusto niya kasi, magkaroon tayo ng hindi niya tayo, kaya niya tayo nilikha na kamukha niya tayo, kasi
gusto niya, may relasyon tayo sa Kanya. Di ba? Hindi siya may relasyon sa puno at hayop. May relasyon siya sa iyo. Sa atin. Kaya niya nilikha tayo ng kamukha niya, gusto niya, nakakausap niya yung kamukha niya. Ang tanong, nakakausap niyo ba si Lord? Ang tanong, nakakausap niyo ba si Lord? Ang pangalawang tanong, kamukha niyo ba si Lord? Di ba? Yun lang naman. Anong klase yung kamukha niyo kay Lord? Ano? Yung nasa loob. Di ba? Yung tinatawag natin DNA. Meron tayong divine nature acquired. Ang ibig sabihin nun, yung nga binabanggit ko palagi sa inyo, yung salitang Adam ay tatlong meaning. One of the meaning is dome, ng ibig sabihin ay blood. Hindi tayo, nung nilikha tayo ng Diyos, ay may kasamang blood. Kaya nung tayo nagkasala, kailangan din tayong tubusin ng blood by the blood of Jesus Christ. Diba? Kasi may blood tayo, yun yung DNA natin. Makikilala talaga tayo na tayo anak ng Diyos through our DNA. Kaya nang nasira. Now, ito sinasabi ko. Pangalawa, love is the heartbeat of the king. Kada tibok ng puso ng Lord, wow. Lamdalag ko itong tao ito eh. Wow. Kahit nakakamali ito, lamdalag ko ito eh. Kahit marami ito pang palpak, lamdalag ko ito eh. Eh, sa atin, pag ito nagkamali siya, sasampalin ko ito eh. Ha? Huwag lang siya magkamali. Kung tingin mo, mangyari sa kanya. Yan tayo, di ba? Yan tayo, di ba? Tama ba? Yan tayo. Buti na lang, meron tayong Lord. Amen? Buti na lang, meron tayo. Amen? Hindi na tayo mananampal. Ha? Sasampalin na lang ang pagmamahal. Di ba? Mumurahin na natin ang I love you. Grabe, no? Iba na dapat ganun tayo eh. So now, letter B, ang gusto ko natin dito yung, so love beyond measure. Pag tumitala ko, gay na lamang. Hindi mo kayang sukatin. Tama? Sino susukat dito ng pag-ibig ni Lord? Sige. Yung measure, paano mo na-measure ang pag-ibig ni Lord? Hindi mo kaya sukatin. Hindi kaya sukatin ng mundo. Kaya mag-forget sila the word. No, tingin nyo, nung dinika tayo, mapakaraming planet. Sa solar system ay merong 9 planet. Tama po ba? Mga teacher, tama po ba? Pero sa 9 planet, nilikha tayo ng Diyos, inilagay tayo sa Earth. Tama? Ngayon, bakit ka inilagay sa Earth? Ang tanong, bakit ka inilagay sa Earth? Kasi sa Earth ka lang mabubuhay. Sa ibang planet, walang carbon dioxide, walang tamang tubig, walang kumpletong 80%, 20% nitrogen, hindi ka mabubuhay sa ibang planeta. Inilagay ka ng Diyos sa Earth kasi alam mo kasi ka mabubuhay. Nasa tamang atmosphere ka. Amen? Nasa tamang kalagayan tayo. Kaya doon, alam niyo ba yung simbolo ng tao ng Earth? Yung Earth. Ayon sa mga science, pag tinignan ng Earth, eh parang may cross na simbolo ng Christ. Tapos ang tao din pala, pag binuksan natin, ay parang may cross. Halos pareho. Ang percent ng tubig ng Earth is 70%. Ang tao ay 70% din ng tubig. Kaya ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos kasi ilalagay niya sa Earth yung kampanya at tayo yun. Amen? Kaya kinumpleto niya ang timpla, hindi ka mamamatay sa sobrang lamig, hindi ka rin mamamatay sa sobrang init. That's what the word. Ngayon, ilusukuhin natin yan. Diba? Now, not limited, not selective, not conditional. He loved the world, the broken, simple, rebellion of humanity. Tayo kasi may pinipili. Kung sino nagbibigay sa iyo, hinalad ko. Diba? Kung sino malapit sa iyo, hinalad ko. Pero akin lang, hindi ka lang. Diba? Tema, no? Pero hindi ko yun ang tema. Hindi ko yun. Pag hindi ka binibigyan, hindi mo siya lang. Tama ba? Pero si God sabi, beyond measure, walang kasalanan, walang rebelde, walang broken-hearted, basta love niya ang tao. Amen? Kaya maniwala kayo, kahit ano pa ginagawa nyo, mahal kayo ng Diyos.
si Melissa Joy, nakaka-complain ngayon sa ospital. No, kaya wala sila ko yan ito. Tama po natin sa panalangin, medyo nagkaring bata. Ay, naalala ko lang. Pag tayo hindi makahinga, magkano isang oxygen na gano'n? Ha? 2,000 more? Ha? Pero pag hindi ka makahinga, bibili ka ng oxygen ng 2,000. Yung isang hininga, lalagyan ka, di ba? Samantalang ngayon, wala kang oxygen, humihinga ka, libre. Di ba? Eh kung babayaran ninyo, piso, 2 piso, 3 piso, magkano na utang natin kay Lord? Di ba? Magkano na utang natin kay Lord? Nakikita niyo ba yan? Pag hindi ka makahinga, babayad ka hospital. Pati lugar, babayaran mo. Dito, libre ka nakakahinga. Dahil galing kay Lord. Amen. Dito ba? Yan ang pangingin ng Lord. Ano nakita natin? Huwag lang pagpasto. Kaya po December. Every day is God's love. Diba? So now, pangatlo na gusto mga kata natin is yung love is the first good tune of the kingdom of God. Ano yung may salitang kultura? Alam niyo yan. Sino dito sa loob ng bahay ng kultura ay kultura ng pag-ibig? Sa loob ng tahanan, yung kultura ng pag-ibig. Meron dito ba? Meron? Natagpuan? Kasi pag kultura niyo pag-ibig, mula sa kinultura niyo sa tahanan, kahit lumabas kayo, hindi mababago yan. Kasi kultura niya. Ang kultura ang pinakamahirap baguhin sa lahat. Alam mo, sa Pilipinas, may kultura tayo. Ang hirap baguhin. Mga kulturang nakakita natin, hindi mo siya basta-basta mababago. Di ba? Napakahirap kung alisin yung nakasanayan mo. Ngayon, kung sa tahanan mo, nakasanayan mo yung pag-ibig, hindi kayang baliin yan ng kahit sinuhan siyang pumunta. Hindi basta-basta mababago yan. Yan ang kultura na ipinakita sa atin. Kaya sabihin natin, iba ang kultura ng church na yun eh. Iba ang kultura. Bakit ano ba kultura ng church? Di ba ang kultura ng Diyos yung pag-ibig? Dapat, hindi tayo makakaiba ng kultura. Kasi kung sinasabi natin, ang Diyos natin, ito yung Diyos natin, isa ang kultura natin. Galing sa Diyos, kultura ng pagmamahal. Amen. Isa lang yan sa kultura na dapat natin makita. So now, yun natin ha, the kingdom is not So, ibig sabihin, ang kultura ng kaharian ng Diyos, hindi ito nababago ng panahon. Hindi ito not just built by rules. O yung mga, hindi lang ito binubuo o tinatayo isang patakaran. Kundi ang kultura ng Diyos, ito ay nabubuo o tumatayo sa pag-ibig para sa pagbabago. Amen? Hindi tayo nilagyan ng Diyos ng pag-ibig para yumabang. Para tayo mabago ng buhay. Diba? Hindi lang nag-rule sa iyo na lagi na lang may batak. Kasi sa church, sa mga, hindi sa church, sa mga ganitong samahan organization, kasi ang church tayo eh. Madalas, mas mahigpit po tayo sa batas ng Diyos. Alam niyo yun? Mas mahigpit po tayo sa batas ng Diyos eh. Diba? Sa Bible, paralan nyo. Bawal dito, hindi na kaganito ha. Kay Lord, walang bawal. Tama ba? Mas mahigpit pa tayo. Ngayon, pwede naman yung agreement. That's great. Kasi kailangan natin ng order sa church. Lalo mo lumalaki. Diba? Para hindi makagulo. Kasi God is a God of order. Tama naman. Pero dapat napanatili natin yung tinatawag ng concept ng love, yung kultura ng love. Na kailangan nakabase pa rin sa salita ng Lord. Tingnan nyo, ang ating mga samahan ngayon, naging isang parang, ano tawag nito? Ceremonial, naging parang nakalit na rin ganito. Kasi sinanay tayo ng ganong kultura. Pero pag tinignan mo yung kultura ng Diyos, mula sa langit, bumaba sa lupa, tingnan nyo kung anong ginawa ng Diyos. Jesus, iba. So ibig sabihin, ang pag-ibig sa kanya ng Diyos, nanggagaling, bumubuo ito ng pagbabago. Amen. Sabi mo sa kapatid mo, umayos ka. Sabi mo, magbago ka na. Ang tamaan ay, yun lang. Yun lang. Kaya dapat, sana pag sinasakot kayo, nakakaroon ng transformation. Di ba? Hindi parang dumaan sa kabila. Sana nagkakaroon ng transformation. Amen? Amen. Kasi, sabi ko, kung bigay na lang, saan kayo magbabago? So,
Pakinggan ko yung business. Yan. Real talk. Love is not a feeling. Love is a decision to reflect the King. Napakaraming emotional. Pag umiyak, kahit wala naman, dahil may emotion ka, umiyak ang katabi mo. Ba't ka umiyak? Kasi umiyak ang katabi ko. Kala ko tuloy nagbago. Diba? Napaiyak ko kasi umiyak ang katabi ko. Diba? Naalala ko tuloy yung kami kailangan kagabi. Nagano kami, nagturo kami doon sa mga tauhan niya, sa staff niya. Nagturo, after nag-pray na si Ate Melda, hindi namin alam, lahat pala umiiyak na yung mga anin. Nakuha natin, umiiyak lahat. Siguro, minsan kailangan din pala natin, yung mga tao, yung mga pinagdadaanan din, kailangan pala salita ng Lord. Nagbibigay ng mo. Nagbibigay ng mo. Nag-iiyak ka. Pinaiyak ko siya ng ilang Ate Melda sa parehin. Grabe, no? Tingnan niyo po, ang pag-ibig talaga ng Diyos, nagkakaroon talaga ng transformation ng tayo. Hindi niya feeling. Love is decision na makita sa iyo ang Diyos na hari. Amen. Ang tanong, nakikita ba ang Diyos sa inyo? Yan yung labi nyo, nakikita ba ang Diyos sa inyo? Tingnan niyo mo puti ang pagmumukha. Nakikita mo. Yan naman tayo. Nakikita niyo naman yung mga pagmumukha sa labas eh. Diba? Kailangan makita niyo yung kabutihan ng puso niya sa loob. Amen! O, ngayon, kung minakita ka pangit, huwag kang birahin. Ipanalangin at mahalin mo. Kasi yun yung trabaho natin, mag-restore. Hindi natin kailangan mag-reject. Si Christ lang, pwede niya tayong rejectin lahat eh. Dahil lahat tayo dumaan sa makakamali. Buti na lang, ang pag-ibig ng Diyos is beyond. Yes, yun. Kaya niya tayong mahalin, kahit sino tayo. Amen! Hindi siya tumitingin sa nakaraan natin. Tumitingin siya kung ano ka ngayon. Amen? Kung gusto mo magbagong ihirap, tinitingnan ni Lord. Yung pangit mo nakaraan, hindi na tinitingnan ng Lord yan. Eh tayo, inugat ka na, may apo ka na, kagalit mo pa rin ng araw pa. Mamamatay ka na lang, kagalit mo pa rin. Diba? Dapat, yung pag-ibig ni Lord ang gamitin natin para automatic na madali tayo makarecover. Diba? Inugat na ang pao dati, walang ugat ang pao mo, may inugat ka na, galit ka pa rin. Diba? Meron ng printer sa mukha natin. Diba? Pero, alaga unstable. Yan, so, number 2 na gusto ko makita natin, pakipindot ulit, ayan. Number 2, ang muna natin ay the greatest love. And number 2 is the greatest gift. God gave His only begotten siya, the precious one. Diba? Kahit isa-isang anak. Pero kaya niya isakripisyo alang-alang sa atin na. Kaya through His blood, kasi may blood tayo ni God, kaya niyang mamatay sa krus at isakripisyo yung dugo. Isang dugo na maharlika. Isang dugong precious ang kaya niyang itubo sa atin. Hindi tayo kaya tubisin ng dugo lang natin. Ng dugo ng hayop. Hindi tayo kaya tubisin. Only the blood of Jesus Christ ang pwede lang tumubos sa atin. Tingnan niyo po. Love always sacrifice. Tingnan niyo po ha. The proof of God that is giving. Love that is not willing to give is not real love. O sino dito handang magbigay? Ang sabi, love is sacrifice. Nagbibigay ka ng merong sakit, may sakripisyo. Kaya sabi ni Lord, pagsuma, kita ninyo. Sino dito nagbigay ng, yung bang, kasi marami tayong binibigay kung ano lang yung sobra. Tama ba? Kung ano yung sobra, binibigay natin. Nakabigay ka na ba ng merong sakit? Ibig sabihin, kahit ano mo na, dahil enjoy the Lord, na alam mo na, kulang ka, na alam mo na, ang goal ka, pero nakita mo yung pangangailangan ng iba, ibinigay mo. Ang love is merong demonstration ng giving. Di ba? Ngayon, paano tayo
si God ay nasa atin, God is giver, dapat tayo ay giver din. Amen. Sino dito hindi giver? Ha? Marami mo lang sumana sa atin. Sino dito giver? Yun lang ang mabigat no? Minsan Pero alam niyo, pag totoo niyo nakakuha si Lord, alam niyo, di ba yung missionary pastorali, common yung pagbibigay. Alam niyo, kaya niyo ibenta yung lupa't bahay alam sa italang sa pagsasamahan. Unity. Yun ang sabi ng yung mga unang church. At ang iniwala ko, masusundan natin yun namin. At nangyayari naman. Sa atin, marami nang nagbibigay. Alam niyo po, halos ang nagbibigay nito is more than time. Hindi ko lang patatay. Kasi Lord, hindi lang, alam mo, ako, ang aking paniwala dyan, yes, good is right. Pero more than a time. Kasi pag ikaw ay pinaggarian ng Lord, pwede, paano mo naranasan yung pag-ibig ng pagiging generous ng Diyos? Si Lord nga, buhay niya ibinigay. Kung magbigay ka ng 20%, yes. 100%, yes. That is faith. Ang pagbibigay natin, faith. Alam mo, dito marami na ganun. Kasi naglalabas lalo na po sa mga core group sa board, naglalabas po yan ng mga pera na sarili ng pera. Napapansin nyo, ito, laki ng ginatod. Wala na po tayo pinuha dito. Pero ang mga core group natin, sila yung mga, pag ko sa amin, may nagsabi ba si Ate Liz o si Ate Reg, sabi niya, ito po tayo, magtutulungan lang kami. Meron mga ilan din kasama natin dito, no mention na, pero pag sinabi namin gano'n, sandali natin mabuo ang pera. Yung bibigay po natin yun sa raffle, hindi na po ako nagbigas kasi mahirap magdala. Pero nakalimutan po tayo ng 20K na pamimigay, plus meron po tayong mga kain na may mga nagbigay din sa atin na kain na dadalhin natin doon. Ang gagawin po natin, tayo po ay maging daluyan ng pagkakala sa iba. Kapag kayo nagiging daluyan, may naiiwan sa inyo. Di ba? Hindi mo walang naiiwan kapag ikaw ay nagiging daluyan. So mga kapatid, kailangan ito, sinasabi ko palagi, pakipindot na nga Janet, hindi makuha. Hindi ko alam kung natulong ko Only begotten siya. Yan, tinan niyo po Kayo ba kaya niyo ba isakripiso ang kaisa-isa ninyong anak? Si Abraham, kaisa-isa niyang anak. Pero dahil kaya sa tinawag ng Father of Faith, biro mo, matanda na siya nung isa'y magkaroon ng anak 100 taon. And yet, sasabihin ni Lord, iandog mo yung anak mo, pagkatapos ikaw ang papatay. Hello? Di ba? Iisang anak mo, pagkatapos, pagkabigay sa'yo, ano ka ba naman, Lord? Bibigyan mo ako, kapag ganito gagawin. Di ba? Pero, no comment. Si Abraham, no comment. Kasi alam mo, napakataas ng faith niya. Sobrang taas ng faith niya. Yan ay yung tulad kay Jesus Christ niya doon. Pero dahil natin ng Lord yung faith niya, kayo ng tupa. Misa sinusubukan ka lang ni Lord. Kung gaano siya kakilala. Kaya masabi siya, kilala niyo ba ang tunay na Diyos? Kung awitin natin, ikaw ang tunay na Diyos. Kilala niyo ba? Bakit araw-araw nila may problema ka? Kung kilala mo ang tunay na Diyos. Ito kilala niya ang tunay na Diyos. Kaya ang taas ng faith niya, kaya niya ito kahit anak niya. Kasi alam niya, si Isaac, kaya pangbigyan siya ng ibang anak ni Lord. Kasi si Lord ang source, hindi resources. Amen? Kung mawalan ka ngayon, kaya niyang triplehin, doblehin ang ibigay ni Lord. Makita lang ni Lord ang totoo mo para napalataya. Diba? At siya man, kung meron man tayong sakit, siya pa rin na naglihilog ng ating sakit. Binabago niya yung damdamin na ito. Pero pag sa sarili mo lang nabubuhay, naku, isang taon na, hindi mo pa makalimutan. Masakit na masakit sa'yo. Pero pag si Lord, grabe yan. Kaya kasabi, is precious siya. Kaya bakit siya precious? Hindi siya precious natin.
Diba? Si precious son, ibig sabihin, precious son kasi yung dala niya is, yung kanyang treasure is precious. Ang dala ni Jesus Christ ay treasure. Precious treasure na tinatawag. So, grabe! Kingdom culture is one of the generosity. Yung palabigay. No. Yan. The king is a giver. So, his people must also be givers. Amen? Kaya po ba mapagbigay? Not only money. Kasi ninyo, adlang yan eh. Actually, yan natin ha. Give forgiveness. Sino dito naman nagpapatawad sa katabi? Sa kapwa? Binibigyan niyo naman buo pagkapatawad niyo? Yes! Pero huwag siya magpapakita sa akin! Diba? Ang galing ng forgiveness mo, no? May kasama na. Diba? Yes! Pero makita ko lang siya. Papatirin ko yun. Pero wala dito nun, amen? Wala dito nun, amen? Ayan, good. Kaya ito, give compassion. Sino dito talaga? Kung sinabi compassion is more than love. And that is agape love, nanggagaling sa Diyos na pag-ibig. Kasi pag-ibig lang natin, tayo, ay, nalilimit. Napakatapat nito kumatay, hindi ko bibigyan ito. Ay, tabi mo yun, tatamad siya kumatay. Pero dahil may compassion ka ni Lord, hindi mo siya tinitignan. Kaya masabi ko siya, hindi tinitignan si Lord sa Everme. Pag nagbigay si Lord, hindi niya tinitignan kung sino ka. Kasi ugali niya yun. Amen? Ugali niya yun. Ngayon, pag ikaw nagbigay na tumitingin, ugali mo yun, hindi ugali ni Lord. Ayos ba? O sabihin mo, mula ngayon, ugali ni Lord ang kukunin ko. Pinalipad yung ugali mo, eh. Now, isa pa. Yan. Give service and give resource. Anong meron tayo? Meron kang talent, husay, galing, may malakas kang katawan, pwede mong gamitin para ipaglingkod kay Lord. Pwede mong gamitin para itulong sa kapwa. Ha? Binigyan ka na Lord ng sasakyan? Ato ka rin, sabi ko nga, pag may nag-bless sa akin, ano ba, may nag-bless sa akin? Alam nyo, hindi akin, pinaraan lang ni Lord sa akin. O, totoo. Marami akong blessing na tinatanggap sa iba't ibang lugar. Pero pinaparaan ko lang sa kamay ko. Binibigay ko din sa iba. Alam niya. Diyan ka mapagkakatuwala ni Lord, kailangan tayo ay magiging daluyan ng pagpapala. Pero, pag ikaw ay pinaraan sa'yo, may naiiwan sa'yo. At hindi ka talaga magkukulang kahit kailan. At na-experience marami yan. At marami rin dito naka-experience yan. Kaya sabi ko sa inyo, kung may utang ka, matagal ng bayad ka sa Lord. Ang kailangan ng ni Lord, maniwala ka sa Kanya. Ha? Pag may utang kayo, bayad na yan. Maniwala kayo. Kung kayo na Lord, bayad na yan. Ang kailangan ng ni Lord, manampalataya ka. Kasi nasubukan namin yan. Ang dami ko ng utang. Pero bayad na pala ni Lord. Kaya lang, hindi ko lang nilalakaran yung gusto ni Lord. Pero nilakaran ko yung gusto ni Lord, tinama ko, ay, sandali lang. Mga kapatid, huwag kayong manangan sa galing ninyo. Huwag kayong sa manangan na meron kayong hawak ng pera. Ang depende natin lagi kay Lord. Diba? Ay, may milyon nga ngayon. Pumapunta kami sa hospital, 2 milyon ang gastos mo. Nasaan ang milyon mo? Kulang, may utang ka pa. Dahil wala kang pera, kahit milyon ang gastos mo, through faith, pwede kang gumaling. Diba? That is the medium exchange natin, yung faith kay Lord. Amen! So, kailangan yung maniwala sa Diyos natin. So, now ito, give time for discipleship. Si Jesus Christ, at that time, the disciple didn't kill. Kaya nga ako, minsan ako sa mga paturanggi, Dago siguro may time na iilan lang kasi yung parang natin pag Sunday na nag-disciple natin iba. Nagbibigay pa lang. Gusto nga namin lahat kayo disciple. Hindi lang namin malaman kung paano gagawin namin na kayo'y hahati-hatiin sa panahon. May iba rin naman tayong pinupuntahan. Di ba? Kaya nga, ang pangalan sa church natin ay magkaroon ng mga division, isang lugar ng kwarto-kwarto, para lahat tayo. Kasi alam nyo, maraming tinatanggap si Lord, pero hindi nakuha ang totoong informasyon kay Lord. Hindi
talaga nakuha yung totoo. Ayun ang mga testimony na ito kay Anna gabi. Ang dami nila nadinig, nadinig, pero pastor, mas malinaw yung nadinig namin sa'yo. Kailangan natin makuha yung tatamang mga kasi marami silang nakasanayan, parang seremonial lang. Hindi talaga nakuha yung totoo. Totoo po yan kung bakit nagturo ko sa bilanggo 3 years. Ang daming pag sumabay, tinatanggap kita bilang alam mo paglabas, matindi ka. Halaga nga. Mas malakas pa sa dati. Alam mo bakit? Yung nakasama sa loob, barkada na paglabas. Mas malakas ang labanan. Mas makina. May connection pa sa iba. Ang totoong may transformation, araw-araw nagbabago ang buhay. Amen? So now, get time for yourself kasi kailangan natin to. Huwag niyo po sayamin hanggang may lakas kami, hanggang may kakayahan, hanggang binibigyan kami ng Diyos ng wisdom, gusto ko i-share. Kaya rin yun po maraming ito kaya may kawayan, nagpapasya sa akin ng Shepherd, ang malabon. Yung iba nga, hindi ko na rin tinatanggap. Kasi wala na rin eh. Diba? Ang heart ko, nauna tayo. Diba? At tayo, church natin din sa Baliwag, ay maging modelo pagdating sa demonstration ng pagmamahal at pagbibigan. Yun ang gusto kong nangyari sa atin. At nangyayari din yung hindi napapansin, in a simple way, may ginagawa si Lord sa atin. Amen? Simple pa lang yun. Hindi pa amazing yun, pero may amazing si Lord. Maniwala ko may amazing yung miracle. Ipin ko today. Para yung mahaba ito, kaya lang itakat ko na po yung iba para hindi kayo mainit. Pero bakit wala naman tayo care ngayon? Kasi after yan, magpapahinga na tayo. Punta po tayo doon. Report to, agahan po natin, at dapat nakaayos tayo lahat. Mga bata, mga anak, ayusin nyo para nakikita yung ating order. No? Yan po gawin natin. Now, Victor, if the king is generous, why do with something is keep on love? Bakit kaya tayo minsan nagtitipid? Bakit kaya tayo minsan ay para bang marabot? Para gano'n? Na marabot sa pag-unawa, marabot sa gawain ni Lord, marabot sa pagmamahal. Napakatipid natin. Alam mo, nagkamali na ng sa'yo ng konti, gusto mo agad parusahan. Yung understanding, napakakalikikit, napakaiksin ng ating understanding. Ang pag-ibig ni Lord, hanggang sa krus, ibinigay niya dahil sa pag-unawa at pagmamahal sa atin. Ay, hindi lang sa krus, hanggang kamatayan. Kaya niya yun. Dahil nawabra unawa, alam kasi ganito si Lord. Kaya labi sabi, hindi niya tayo tinitignan na kasalanan. Kaya sabi niya, Lord, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Di ba? Bakit? Kasi kung titignan mo kayo ni Lord ng may pagkakamali, hindi kayo mapapatawad ni Lord. Di ba? Hindi na kayo makakabalik. Kung titignan mo yung pagkakamali natin. Kaya masabi ko, lahat kay Lord welcome. Amen? Lahat kay Lord welcome. Amen? Sa iyo ba, welcome ba si Lord? Welcome ba si Lord? Yung katabi mo, welcome ba sa'yo? Wow, yan good. Love ko yan. Ganyan pa yan. So, now, the greatest invitation, dinilang ko na po, that whoever believe in Him, hindi ko na po ano yan, kasi mayroon pa ako isang gusto ipakita. Pag sinabing natin, those who believe in Him, sino po dito naniniwala kay Jesus? Sino dito po naniniwala kay Jesus? Sino dito po naniniwala sa sinasabi ni Jesus? Yan. Dapat, pag sinabi ni Jesus, repent and believe for the kingdom of God is at hand. Naniniwala ba kayo ngayon? Di ba? Si Lord Father ang inutusan dito si Jesus sa lupa at siya nagsabi, repent and believe for the kingdom of God. Kaya sabi doon, those who believe in Him, hindi ka lang maniniwala. Dapat sa mga sinasabi niya at ginagawa niya, maniwala tayo kay Jesus. Maraming hindi pininiwala sinabi ni Jesus, pinipilit nila eh. Hindi naman sinabi, hoy! Ako to si Jesus! Diba? Pagtiwala kayo! Ano nila? Hindi. Sino si Jesus na? Oh, repent and believe for the kingdom of God is at hand. Bakit? For the kingdom of God, God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen! Maniwala tayo yan kasi kailangan may counter natin yung tatlo na yan. That's why we believe. Diba? Hey, whoever believes, ang ibig sabihin niya, pag sinabing constitution,
walang tinatangi. Ibig sabihin yan, walang paborito. No? Kaya nga, everyone is welcome. God does not check your past before offering His grace. Ganyan, ito na po papaliwanag sa inyo. Believe, trust, depend, and surrender. Not just going about Jesus, but surrendering Him as a King. Hari na ang Diyos sa buhay ninyo. Bukas sino hari sa inyo? Ang Diyos o ikaw? Labada o ikaw? Hanap buhay o ikaw? Pera o ikaw? Sinong hari? Baka lahat tayo, huwag naman dumating sa atin yung hari ng sablay. Diba? Diba? Dapat ang hari natin ang Diyos para lahat ng gagawin natin tama. Kasi pag ikaw ang gumawa, may tama ka sa utak. Ay, sorry. Diba? So, kailangan natin bakit na yan? No. See, the kingdom is open, but it requires decision. Kailangan natin manindigan. No? God offers what you must receive. God invites what you must come. God calls but you must respond. Yun ang kailangan natin. Yun ang kapaliwanag niya. Dito, para mabilis. Many know Jesus, but few trust and follow Jesus. Marami nagtitiwala kay Jesus. Pero marami rin ang hindi sumusunod. Di ba? Sinasabi natin may relasyon ka kay Lord, pero hindi ka nagkasubmit ng will mo kay Lord. Nawawala respeto kay Lord. Di ba? Last, the greatest promise, eternal life, shall not perish, but have everlasting life. Para hindi kayo mainit. Eternal life is not just after death. Ito kasi gusto nilang iba. Karami, nung araw ito, din na kinalaki ako. Pag tinanggap mo si Lord, bilang Lord and Savior, wow! Sabi yung meron ka na eternal life. No? Yan ang nakasanayan natin, di ba? Yung eternal life. Ang eternal life, pag tinignan mo yan, marami yan nasa loob. Marami yan, hindi lang basta tinanggap mo si Lord, may eternal life. Yan natin, ha? Number one, is King, it is kingdom life now. Tingnan niyo po, ang meron ka eternal life, dapat meron ka dito. Meron ka new identity. Sino dito may new identity? Ha? O meron kayong identity crisis? Di ba? Ang merong pinag-aaral ng Diyos, yung merong buhay na walang God, dapat may larawan at wamis ng Diyos. Amen! Dapat meron ka din purpose. Anong purpose mo sa buhay ngayon? Bakit ka ba nilikha ng Diyos sa mundo? Para magpayaman? Magpayopogi? Hindi, not only that. Nilikha ka ng Diyos para i-present mo ang Diyos dito sa lupa. Kaya ka ginawa niyang kamukha. Ngayon, ano ang pinapresent mo araw-araw sa buhay mo? Ang Diyos ba o ikaw? Ang Diyos ba o yung hanap buhay mo? Sino pinapresent mo? That's your purpose. Father, your destiny, new lifestyle, o yung nilalakaran mo. Ano ba yung nilalakaran mo ngayon? Sa buhay. Nasa tamang alignment ka ba sa pag-aari ng Lord? O nasa alignment ka lang ng gobyerno nito? Nasa alignment ka lang ng barangay, ng bahay, o ikaw? Saan ka naka-align? Pag hindi ka naka-align sa karayan ng Diyos, hindi mo marunatan and all these things shall be added. And last, a new future. Our origin is our eternity. Kung saan ka nagmula, dapat yung din ang future mo, yung pinagmulan mo. Ang pinagmulan natin ng Diyos, dapat ang future din natin ng Diyos. Amen. Amen po ba? Mabilis lang. We shall not perish, freedom from spirit. Jesus saved us from separation from God. Not only that, kaya tayo niligtas ni Lord para makaiwas tayo sa galit ni Lord. Tayo kung pagdating araw kung natulak ka at nagalit si Lord, alam mo na kung saan kang ulitin. Hindi na sa kangkungan. Hindi ka na sa kangkungan pupulutin. Doon ka sa eternal fire pupulutin. At hindi ka na mapupulot. Di ba? Magpipirmi ka na doon. Oh. Last, eternal love is relationship. Yan po siya sabi. Alam mo kung bakit may eternal love tayo? Gusto ng Diyos araw-araw na relasyon ka. Gusto ng Diyos araw-araw kausap ka.
Gusto ng Diyos hanggang sa uli kausap ka. Hanggang sa dumating pangalawang buwan mo, kausap ka, kaulayo ka nila. Kaya kanya binigyan ng eternal life. Hindi gusto ng Diyos na dito mo na siya kausap. Hanggang sa mga susunod pang buhay, gusto ng Diyos kausap ka. Amen? Kaya ka binigyan ng relationship, eternal life. Now, to have eternal life is to live in the presence of the King every day. Real talk, eternal life is not a ticket. It is transformation. Amen? Ito po pinaka-final. Laban na rin pa kayo. Ay, sorry. Yan. The greatest love ever shown, the greatest gift ever gives, the greatest invitation, pato na kayo kay Steve, ever offered, and the greatest promise ever secured. And last, this is the kingdom invitation. And today, God invite us. Are you willing? Gusto niyo ba sa pangulakan ang invitation ni Lord sa inyo? Gusto niyo ba pangulakan ang invitation ni Lord sa inyo? Gusto niyo bang maniwala ng totoo kay Lord? Yung muli, GI. Muli. Pinawang tunay ang Diyos. Tayo mo natin na may mga muli. Ay, napapasarap ako. Pero may naman ako ng sorry. Kaya lang, ano na kayo mabilis. Pero may umaga, this is the beginning of the first Sunday of the month. Kaya gusto kumakita natin, kasi kadalasan, ang December ginagamit natin, at sinip natin ito para sa kapanganakan ng Diyos. Sinip na natin. Pero actually, hindi talaga ito. Maybe December or March ang talagang kapanganakan ng Diyos. Pero, nag-ship tayo dito, ang gusto natin, ang mahalaga sa atin, merong ipinanganak na hari at tagapagligtas. That is the best. So, gusto mong simulan sa pag-ibig na this December, mas lumalim tayo sa salitang pag-ibig. More than a love is a hero love or filial love, but because of agape love na tinatawag natin. That is the pag-ibig na nagagaling sa Diyos. So, ngayon mga kapatid, I decree and I declare na pag-ibig ng Diyos ay maranasan everyday. Say amen. Say amen. Hindi maranasan yan. Lahat tayo maranasan yung pag-ibig ng Diyos ito. Walang pangit na bagay na hindi natin nakikita yung mga pangit na bagay. Lahat ng bagay makikita natin mas positibo pa. Higit pa yun sa positibo. Nandiyan. Awitin natin ito na sambay. Ito po. Awitin natin. Ito totally pagsamba ni Lord. Once again, pupurihin ka o Diyos. Pupurihin ka o Diyos. Ang aming alay ay pasamba. Kaluwalhatian mong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba.
muli mong pinahayag. Binuksan yung aming mga mata at puso, Panginoon, aming pag-iisip sa pag-isalitang pag-ibig, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Alam namin, Panginoon, ang pag-ibig is beyond measure. Hindi po namin kaya sukatin, Panginoon. At kami po'y sobrang nagagalak, natutuwa, Panginoon. Pagamat kami, Panginoon, ay nakagagawa ng maraming kamali at kakulangan. Pero hindi nagbago ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord. Dahil meron kaming Diyos na ganito. Meron kaming Diyos na palaging natatawagan ng pag-ibig ay ganyan na lang ang Panginoon. Lord, sa umagang ito, nakikita mo po ang bawat isa sa amin na narito ngayong umagang ito. Alam po namin, Lord, marami kaming struggle every day sa aming mga buhay. Maraming komplikado. Maraming compromising. Maraming crisis pa rin. Pero Lord, ngayong umaga, nagsusuko po kami ng buhay po namin sa iyo. We surrender our life, Lord, ngayong umaga. Gusto po namin maranasan yung dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Na inyong sinabi, Panginoon, na mahal mo ang mga tao, Panginoon. Gusto po namin maranasan ito, Lord. Na hindi kami makakita ng mga negatibo. Hindi kami makakita ng mga kakulangan. Hindi kami makakita ng kahirapan. Bagkus palagi ang nakikita namin isang Diyos na may-ari ng lahat. Ang Diyos na nagbibigay ng provisyon. Ang Diyos na nagbibigay ng katapatan sa lahat ng mga anak niya na nagtatapat. Ngayong baga, Lord, dinilingkira po namin, Panginoon, through the power of your Holy Spirit, Panginoon, may experience po namin ang Diyos ng pag-ibig na magbuhay po sa buhay po namin. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dahil alam namin simula sa araw na ito, Lord, ikaw ang mamumuna sa buhay namin, Panginoon. At ikaw naman ang uunahin namin sa lahat ng bagay na gagawin namin. Thank you so much, Lord. I love you, Lord, with all our heart. I love you, Lord, with all our mind and heart. Thank you so much, Lord. In Jesus Christ's name. God bless. Lahat po tayo nila. Meron po tayo ngayon ng ating katena. Pwede po na niya tahimik, mga bata, orko, para lahat po tayo ay makuha natin ito. Ginagawa pa natin ito every first Sunday of the month. Hindi parang isang seremonya o ritual. Kundi lagi lang po dada paghihirap ng ginawa ng Panginoon sa Kristo na may sakripisyo para sa atin lahat. So, ito po, habang ginagawa po natin ito ay experience natin na si Lord kumakausap sa atin. Nasa na po? Pwede na po lahat po ng ating mga layman, layuman, Camila. Kaya mo ba? Camila. Meron ba lang? Meron ba? Tayo tinapay. Ate Liza.
Di po, sa tinapay po, kainin ang tinapay nito na siyang kalarawan sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kunin at inumin ang alak na to na siyang kalarawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Bible, mabalan ang may maliit na puso sapagkat makikita nila. Tayo po lahat tayo tumayo at tayo nalangin sa Torati. Huwag tayo po nalangin. Lord, muli Panginoon, pinupuri ka namin, dinakakila ka namin, sinatapakan namin, Panginoon. Lord, muli po Panginoon, nasa kami sa isang harapan, nagpapakumbaba, kung ano bang pinapamihay, nagdalayan dahil pag-uulang na namin nagagawa, patawag Panginoon. Lord, muli po, salamat po, sa dakilang pag-ibig niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa habalan ng namin, no? Salamat po sa katapatan niyo, mga minsan, hindi kami nagsisin na kanya, Lord. Katapatan niyo namin, salamat po, Panginoon, sa inyong mga regalo, sa mga bayan, sa patuloy namin sila, Panginoon, bawat araw, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong buhay na inanay sa inyong dugo, sa buko, Panginoon. Salamat, Panginoon, mga Lord, sa pag-aaral nyo, ay patuloy namin maranasan at mga Lord, yung pananampalataya namin, Panginoon, mas tumatagpag, mas liwanag pa sa mga susunod pang mga panahon. Salamat, Panginoon, mga Lord, ay buwag namin ang may trust sa aming mga buhay. Mga Lord, pinatawag ka namin, pinanakilala ka namin, sa kanilang Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Maraming salamat po sa mabiyaya at gumawa ng mensahe na ating napakinggan ngayong umaga. And po, ilumakan na po tayo sa ating offering and tithes. Isa po sa nabanggit ni Pastor ay the greatest gift. He gave His only begotten Son. And sabi nga din po ni Pastor is, suklian din po natin ito. At isang way din po para natin masusuklian yung greatest gift ni Lord ay para po sa ating offering and tithes. Ayan. So, pwede po natin ibigay ito sa pamagitan ng ating kusang pagkakaloob. Ang sabi nga po sa 2 Corinto 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Bago po tayo manalangin para sa ating offering and tithes, isang pahayag po muna na mula sa ating core leader, Ate AJ. Ayan. So tuwing pong after ng message, laging tanong, sino ang na-bless? Parang wala. Pero gusto ko po ngayon itanong, tinanggap na po ba natin yung blessing? Amen. Sabi po, nung ina-explain po ni Pastor yung message niya kanina, sayang, kulang yung oras. Kasi ang ganda ng mensahe ko, no? Doon pa lang po kung paano inarawan ng pag-ibig ng Diyos. Parang kulang po yung 1-2 oras na talagang maramdaman po natin kung gaano tayo pinahal ng ating
Diyos. Na hari, amen. Pakitignan nga po yung kaliwat kanan po natin. Kasi nakakatuwa po na ang dami natin ngayon. Exciting! At may gathering din po tayo mamaya. So, sabi ko kanina, maganda siguro yung kung may part ko pa. Kung madidetail po natin kung gaano. Tapos, ang amazing po, kasi isang verse lang po yun. John 3:16 lang yun. At ang dami po natin matututunan sa isang verse. Dahil po, ang lawak po talaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So, John 3:16 pa lang po ay hindi na masukat kung gaano po ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Kaya na po nabanggit ni Pastor Joe na meron po siyang vision o passion. Ang passion po niya ay, kaya napagulong po ako dito sa asawa ko na, siguro si Pastor Joe kaya po talaga hindi yumayaman kasi lahat ng blessing ng Panginoon po sa kanya talagang hindi ibigay. It's not just yaman po o richness ng livelihood. Pero yung yaman na maraming na-bless dahil sa buhay mo ay yaman na hindi kayang tumpasan ng anumang halaga dito sa mundo. So, nung narinig na-mention po ni Pastor Joey yun, sinare po niya yung vision o yung passion po niya sa core group. Ang gusto po niya na ang church natin ay maging modelo po talaga sa paglalarawan o demonstration ng pag-ibig. Makes sense naman po kasi tayo po ay word of love. Tapos kayo na po nung ina-explain ni Pastor Joe sa John 3:16 pa lang, isang verse ay ang pag-ibig ng Diyos. Nasa atin po ba ang pag-ibig ng Diyos? Kaugali na po ba natin ng Diyos? Claim po natin yun na ang buhay po natin at ang church na ito ay naguunga po ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. So, sino po dito ang gustong makashare sa chismis o sa vision po ni Pastor? Ang sabi po, ang gusto po ni Pastor ay maging vessel po tayo ng pagpapala. So, he opened a passion sa core group na bless natin yung mga pastor. I-bless po natin yung mga pastor ng Word of Love Family Church. And glory to God! At marami po ang tumugon. Sa madaling sabi po, nakalikot po tayo ng 20,000. Gumagano po yung paningin ng iba. Kasi sabi nila, bakit parang hindi ako in-invite? Greatest invitation po ito, tapos gumagano po yung mga mata po ng mga pansinin niyo po yung katabi niyo. Na-invite po kaya sila? Doon sa one vision and one passion? Tijay, na-invite ka? Pero yung iba po, kahit po hindi po sila formally invited, ay nag-express po talaga ng pag-ibig on how to bless. It's not just about financial support po. Nung nakaraang po October, tuwa po ang puso ko. Hindi lang po financially, pero may nag-abot ng lechong manok. May nag-abot ng tuto, may nag-abot po ng pagkain. Kasi that's a demonstration of our love to our church workers. And now, sino po sumama? Sino po gusto sumama at ma-invite sa mission ni Pastor? Hindi na pa po ng ating Lord. Prepared na po sila. Walang mayapa. Kasi, sabi nga po, yung pagbibigay, hindi yun yung pagbibigay dahil yung sobra lang. Yun yung may sakit. At ang Diyos ang nakakaalam ng puso mo sa pagbibigay. So, kayo na po, greatest invitation. So, marami po nagtataka, parang hindi po ako na-invite doon po sa call ni Pastor or sa vision and mission. And this is a call for the church to have one heart and one mind and one vision with God. So, this is also a call po na nawa ay makaisa tayo doon po sa invitation na maging tayo ay maging instrumento ng Lord to bless people. Kami pong mag-asawa, sabi pong devotion, lagi po namin panalangin na gamitin niyo ang pamilyang ito upang maging instrumento ng pagpapala. At kayo po, Lord, ang aming source. So, kung naman po meron tayong talento, oras, lakas, may it be financial, may it be talent, may it be your time, it is for God. Amen? So, ayan. Nakuha po yung attention nating lahat. So, this is also an invitation for everyone na gusto pong maging instrumento ng
Lord to bless our church workers. And ito pa po ang secret, ito po ang isinisikret ni Pastor. At gusto po ni Pastor, tayo pong word of love ang maging modelo in terms of demonstrating love. Not just blessing our church workers, hindi po church workers natin local po ito. Tinanggal na nga po nila Pastor ang pangalan nila sa mga makaka-receive ng blessing. But, share po natin kung yung gano'ng init na nararamdaman natin ang pag-ibig dito po sa ating lokal ng Baliwag, ay may share po natin yung pag-ibig na bless po tayo ng Lord to also bless church workers sa ating pong mga manggagawa sa San Jose del Monte, sa Balagtas, May Kawayan, and Bulacan. And sakto naman po na later today at 2 p.m. magkakaroon po tayo ng national gathering. And mamaya po, huwag po natin pagpasin ang pagkakataon na makamayan, mayakap, ma-appreciate ang ating mga pastors. And aside from that, this is also an invitation po. And we are opening the invite to everyone who would also like to be instrument of blessing. Master Joylene, my battery level is... Maaari po ba tayong, bago po manalangin, can you ask everyone po na gustong mag-bless ng ating mga church workers and church pastors po sa lahat ng lokal. We can also share our blessings financially and pray for them after. Sino po ba gustong ma-invite dun sa call to be a blessing, an instrument of blessing? May laman na kaagad, no? Okay na ba? Excited agad si Ate Jenny. Pinagandaan po ni Ate Jenny. May ganito po tayo, no? So, yung na-share po ni Pastor Randy nung Sunday, ang amazing po talaga siguro kung ang church ay isang puso, isang isip, at we're working with one spirit to be a blessing, not just in this church, but also to bless others. And minsan kasi iniisip po natin, bless natin yung mga pastor kasi sila ang mga anak ng Diyos. Ibabalik sa atin ng Lord ang blessing. Pero more than that ideology, more than that perspective po, mas maganda sinasabi po ni Pastor kanina na ikaw mismo ang gagamitin bilang instrumento to bless not just church workers, pero pati kapitbahay mo, kaibigan mo. And simulan po natin ito today. Para po sa mga tutugon. Sabi ko po kanina may mga parang naniningkit. Dahil hindi sila na-invite. So everyone po is invited for those na kinakabog ang kanilang puso. Para maging instrument po tayo na to demonstrate love para po sa ating mga church workers. Nare-request ako po ng music yung praise team kasi ako na po yung kakanta eh. Pero parang pinaghahandaan ako ng praise team. So just to give you an idea po, kasi minsan nagugulan po tayo na may karagdagan sa church. And sa totoo lang naman po talaga, unlike the other churches, meron po talagang